So hi guys, welcome back to my channel. So my name is Meredith and I am a full-time freelancer. So for today's video guys, ayan, coffee muna tayo. Actually nag-aantay ako ng online class namin, and habang nag-aantay ako, magkwentuhan muna tayo. So today is Saturday and June 28. So parang kailan lang? Parang mga 3 weeks na nung nag-start yung namin, yung class namin. So guys, nabanggit ko na flexible time yung working hours ko dito sa work ko. So pwede naman na kahit hindi ko sabihin sa client ko na nag-aaral ako, ganun. Kasi parang labas naman siya dun sa working time ko. I mean, magagawa ko naman yung work ko kahit mag-aral ako, kasi nga flexible yung time ko, and basta natatapos ko yung work ko, pwede, as in, alam mo yun, pwede kong gawin kahit ano yung gusto ko, basta magawa ko yung work ko. Pero syempre guys, binavalue ko yung client ko and yung time ko, since mga ilang taon na rin ako na hindi nag-accept ng other client. Nag-focus talaga ako dito sa client na to. Actually, may i-share ako sa inyo later. So ayun na nga, nung isang araw, nag-usap kami ng client ko, and nabanggit ko sa kanya na meron nga akong tinitake na online course, na bagong course, and maglalast to for 6 months. So for the next 6 months, medyo magbabago yung regular na working hours ko. Kasi minsan ang ginagawa ko, 4 hours in the morning and then 4 hours in the evening or afternoon. And minsan nag-work kami ng client ko ng mga 7 a.m. to 9 a.m. and yung time na yon medyo maapektuhan yon kasi yung start ng class namin is 8 a.m. 8 a.m. to 12 p.m. So dati nung una kasi ang akala ko yung online class namin is 1 p.m. to 5 a.m. Pero nung nag-start kami ng class, binago nga yung oras ng klase namin. So 8 a.m. na siya to 12 p.m. So ayun, since maapektuhan yung time ko, kasi yung oras na yun, yung 8 a.m., yun kasi yung madalas na nagtatrabaho kami ng client ko pag hindi kami magtatrabaho sa gabi. Kasi pag sa gabi, medyo late na yun, dapat mga around 11 p.m. to 12 a.m. Since minsan ayoko mag-work ng ganun ka-late, so ang ginagawa ko na lang, sa umaga ko na lang ini-schedule yung work namin ng client ko. Since, wait lang, bilis ko magsalita. Since nga, maapektuhan yun dahil sa online class namin, sinabi ko sa client ko na magbabago yung working hours ko. So, ayun, nag-a-adjust din talaga yung client ko. So, ayun guys. And, syempre, yung client ko nagtanong din siya kasi nga yung tinitake kong course, yung ibang mga yung mga nag-take ng course na to, madalas talaga na after nila matapos yung course, syempre, nagtatrabaho sila based dun sa kinuha nilang course na yun. Kasi this, practical, basta parang, practical, paano ba? Hindi ko masabi, pero basta, itong course na to, parang after ng training, mag-aano ka talaga. Kung gagamitin mo, magtatrabaho ka talaga. So, tinanong ako ng client ko na pag after ba nung 6 months na training namin, mag-a-apply ba ako sa iba, or gagamitin ko ba yung tinake ko na course para magtrabaho ng iba, or una nga sabi niya, are you changing career? Sabi niya ganun. So sabi ko, not really, it's like additional skill, sabi ko sa kanya. And totoo naman guys, wala din naman akong plano na ipagpalit tong client ko. Actually, nung nag-usap kami, medyo pa nga siya hindi naman sa nagtatampo, pero lagi ko kasing sinasabi sa kanya na freelancer. So, sabi ko sa kanya, actually, parang wala naman parang gusto ko pa rin naman mag-work as a freelancer, parang ganun. And then sabi niya, hey Meredith, sabi niya, you're not a freelancer. Actually, you're a business partner. Sabi niya ganun. Remember, sabi niya, I offered you percentage, dun nga sa kinikita ng company, ganun. So, wala akong time tracker, lahat. Sabi niya,
you're not really you're not a freelancer, sabi niya. Nag-aano nga siya kasi parang hindi ko daw, paano ba yun? Parang hindi ko sinasabuhay yung pagiging pero sabi ko sa kanya, nahihiya kasi akong sabihin na parang na parang business partner or what. Pero sa freelancing naman talaga, guys, kailangan mong parang i-treat yung client mo as a business partner para magtagal kayo or para. So guys, alam natin na dito sa freelancing, kahit ganun yung treat mo sa client, anytime pwede ka pa rin tanggalin ni client. And I'm just so blessed talaga, sobra, na itong client ko na to, inoferan talaga niya ako ng business partner. Kumbaga, alam mo yun, hindi ganun ka-pressure yung, although syempre minsan nape-pressure din kami kasi syempre pag maliit yung sale, ganun, kailangan gawin yung iba pang pwedeng gawin, 'di ba, para tumaas yung sales namin. And alam mo 'yun, minsan din, hindi siya ganoon kadali. Mahirap din, pero hindi ako masyadong pressure doon sa scheduling ng work. Like pwede akong mag-work kahit anong oras, or pwede akong mag-change ng day off kahit anong araw, ganun. Pero syempre may mga kailangan mo rin i-consider yung time and day ni client. Kasi minsan, meron kami kasing work ng client ko na kailangan naka-open yung warehouse namin dun sa US. So, nasa warehouse siya and nag-work kami together. So, mag-usap kami or magka-chat kami, ganun. And yung warehouse, nag-close sa US ng around 7 p.m. and nag-open din siya ng 7 a.m. So, around that time, dapat ganun ako, minsan meron kaming time na dapat around that time mag-work kami together. Hindi naman siya everyday. Minsan ginagawa namin yon mga twice or thrice a week. And lately, kailangan lang namin na mas madalas dahil nga sobrang dami namin kailangang i-inventory na items. Kasi nga nasa around 20,000 items na yung meron kami. So, medyo mahirap talagang i-inventory. Hindi siya ganun kadali kasi sobrang dami na yung item. So, lately, medyo may mga nabibenta kami item na wala dun sa bin or something. So, ayun. And itong client ko, natutuwa din naman ako sa kanya kasi for the past few days na sinabi ko sa kanya na nag-aaral nga ako, sobrang considerate niya sa time. So, wala akong masabi, at saka sobrang supportive niya dito sa ginagawa ko. And ayun nga, sabi nga niya sa akin, if ever na kung gusto kong, alam mo yun, syempre kung gusto kong mag-iba ng career, sabihin ko lang sa kanya ahead of time. And ayun, and sabi ko naman, for sure, sabi ko sa kanya, ikaw yung unang makakaalam kung mag-change ako ng alam mo yun. And sabi ko, hindi naman ako basta-basta aalis sa company, sabi kong ganon. Tutulungan ko pa rin kayo na yun, maghanap ng papalit sa akin or mag-train dun sa papalit sa akin, ganon. Pero sabi ko sa kanya, hindi pa naman yun ngayon or after 6 months kaagad. So sasabihin ko naman yun sa kanya. Pero sa akin, hanggat wala pang nag-open na opportunity na mas maganda dito sa freelancing, mas pipiliin ko pa rin talaga itong ginagawa ko. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako ganun sa freelancing side na hanap ng client after ng project. Maghahanap ka na naman ng client, yung ganun. Wala na ako dun sa part na yun dahil itong client ko na to, actually, yun nga, lagi ako nagsasabing client, pero yung ginawa na nga nila akong business partner. So, hindi na ako ganun yung medyo, kahit paano, medyo kampante ako na hindi ako basta-basta mawawala ng work. Kasi 'di ba, alam naman natin dito sa freelancing, yung client nga, hindi mo alam, bukas wala ka ng client, ganun. So, sobrang blessed ako na itong client ko is for long term na. Kaya, ayun. And ngayon, feeling ko, nag-i-enjoy talaga ako din sa ginagawa ko. Kasi, alam nyo ba lately, kung kailan, di ba, 8 a.m. yung
yung class namin hanggang minsan natatapos kami ng 11, ganun. And then after nun, mag-work na ako. And lately, nung nag-start ako mag online class, mas maaga ko na rin natatapos yung work ko. Kasi, katulad ngayon, gumising ako ng 6 a.m. Dapat may work kami ng client ko, kaya lang may ginawa siyang iba, kaya sabi niya later na lang after ng online class namin. So, nag-work muna ako ng 6 a.m. hanggang 7:30, and ayun, ngayon, 7:40 na. So, inaantay ko na lang yung mag-start yung class namin ng 8 a.m. And, ayun, so nakakapag-work na ako bago ako mag-start ng online class. And then after ng online class, work na agad ako para matapos ko siya. Dapat matapos ko yung work ko ng mga around 7 or 6 p.m. para after ng work ko, yung mga project naman namin or yung presentation namin yung gagawin ko. And grabe, sobrang happy ako na minsan 5 or 6 p.m. tapos ko na yung work ko kasi talagang binibilisan ko talaga yung work ko kasi nga alam ko na may gagawin pa ako, lalo na pag may presentation kami, pag may memorization, ganon. Feeling ko mas organize ako and mas na-manage ko yung time ko ngayon na may ginagawa akong iba, unlike dati na syempre parang kampante ako na wala naman akong ibang gagawin. So minsan parang mamaya na lang ako mag-work, ganun. So parang kakamamaya ako ng kakamamaya. Ano na pala, gabi na. So parang doon pa lang ako magmamadali na magtrabaho. And yun, kaya parang sabi ko, okay din na nag-try ako na mag-aral ng ibang skills. Kasi kahit papano, natututunan ko yung mag-time management. Kasi syempre pag hindi ako mag-time management, ako yung mahihirapan, 'di ba? Kaya yun lang guys. Sobrang blessed lang talaga ako dito sa client ko, and ayun, nag-enjoy naman ako sa ginagawa ko. Ay, hindi pa nga pala ako makagawa ng tutorial kasi merong mga nagtatanong sa akin sa TikTok about sa paglilist ng items sa eBay. Actually, meron akong mga lumang video, kaya lang syempre medyo luma na yun. So itatry ko na gumawa ng bagong video, bagong tutorial. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Kung may tanong pala kayo about sa about sa eBay and sa freelancing. Actually, hindi na ako masyadong ayoko na masyadong mag-talk about dun sa ibang niche sa freelancing kasi hindi naman yun talaga yung ginagawa ko. Gusto ko lang mag-focus dito sa pag-share ng information about sa eBay kasi yun naman talaga yung ginagawa ko. So, ayoko naman magsabi or mag-share ng ibang na hindi ko ginagawa kasi dito sa video ko or sa YouTube, sa channel ko, sinishare ko lang kung ano yung mga na-experience ko as a freelancer and alam mo yun, as a full-time mom, ganun. So yun lang, ayoko na yung medyo mahirap kasi magre-research ka pa and make sure na tama yung nire-research mo. At least yung sinishare ko dito is yung alam ko na talaga and na-experience ko. So ayun lang muna for today's video guys kasi 7:51 na. Magpe-prepare muna ako sa sa online class namin and magko-coffee na din. So, ayun guys, thank you so much for watching and please don't forget to like and subscribe kung nagustuhan nyo tong video ko and see you in my next vlog. Bye!